Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ace Manalo at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw, may sakit. Pagkalapag pa lang niya, diretsyong sumimangot si Aaron dito. Pinalibutan ng 4 na dragon si Ivory sa paikot-ikot na paraan. Ang 4 na tao ay bawat isa ay nakaharap sa isang tabi, kalahati ay tumingkayad at bahagyang itinaas ang kanilang mga kamay, na may pasulong na depensa na posterin ng isang malaking kaaway. Ngunit ito ay malinaw na kung ikaw ay tumingin sa paligid, pabayaan ang anumang bagay na kainahinala, hindi mo makikita ang isang fucking lamok sa lahat. Nakikita ang Aaron, ang mga taong ito ay patuloy pa ring gumagalaw sa kanilang mga kamay. Nag-iingat lang at sinabing, "Shit, anong meron dito? Hindi mo ba iniisip ang kaligtasan ng asawa mo? Oo, kung may mangyari sa kanya, paano ka makakahanap ng trabaho sa aming 4 dito? Tsaka, tulad ng narinig mo kanina, kung hindi natin mapoprotektahan ng mabuti, hindi lang buhay ng dragon ang mawawala sa atin, kundi maging tinanggal sa Dragon Clan." Oo, tao ka. Hindi mo maintindihan kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan ng pagtanggal sa pamilya ng dragon bilang isang dragon, ngunit dapat mong pag-isipan itong mabuti. Kayong mga tao ay mayroon pa ring mga pangalan at apelyido, at maraming uri. Kahit natanggalin ka sa talaang kanan, maaalala ka pa rin at mapupuri pa ng mga tagalabas, ngunit iba tayo. Kung ikaw ay tinanggal sa talaang kanan, magkakaroon ng walang matitira pagkatapos ng kamatayan maliban sa isang tumpok ng mga buto. Ang pinakamahalaga ay ang ating pagkakakilanlan. Ano ang dragon na hindi tinatawag na dragon? Ito ay isang geosnake. Nang marinig ito, tumanggo si Aaron na may mapait na ngiti. Hindi nakakagulat na ang 4 na dragon ay napakayabang. Ito ay tulad ng mga tao. Kung ang mga baboy at aso ay hindi kasing husay ng pagkamatay, talagang tumitimbang sila. Mapait na ngumiti si Ivory, "Kung hindi ka babalik, sa palagay ko ay magiging mapagbantay pa sila tungkol sa hangin sa paligid, at pagkatapos ay ako ang magiging unang taong masuffocate dahil sa pagiging protektado sa kasaysayan." Tumawa si Aaron, at 4 na dragon ang awkward na ngumiti. Looking back on the protection just now, parang masyadong exaggerated talaga. Hinawakan ni Yilong ang kanyang ulo. "Anyway, Aaron is back now. It's none of our business. Otherwise, mag-withdraw muna tayo. Let's go and have a good rest with the Dragon Brothers." Ang hirap talaga this time. Aaron na kalsada. Take the liberty to ask, how was your conversation with him? Kung itatanong ng mga ordinaryong tao ang tanong na ito, maaaring hindi sumagot ang Aaron, ngunit pagkatapos ng lahat, sinundan ng 4 na dragon ang kanilang sarili ng napakatagal ng walang merito o kahirapan. Matapos mag-isip, bahagyang tumanggo. Sa paninindigan ng Aaron sabay-sabay ding tuwang-tuwa ang 4 na dragon. Pagkatapos ng bahagyang pagpupugay kina Aaron at Ivory, ang 4 na dragon ay naging sariling katawan at umungol sa hangin, at pagkatapos ay nawala sa pwesto. Gabi na. Balik na tayo. Napatingin si Aaron kay Ivory. Tumanggo si Ivory at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Aaron, na nagpapahintulot sa kanya na ihatid ang kanyang kamay sa bahay ng master ng lungsod. Sa piging sa labas ng bahay, bagamat malapit ng matapos, marami pa rin ang mga tao at sundalo sa eksena na ayaw maghiwa-hiwalay sa karnabal. Aaron, si Liang at ang kanyang asawa ay hindi sila inistorbo, ngunit lumakad sa gilid ng kalsada sa isang mababang paraan at nakarating sa bahay ng master ng lungsod sa lahat ng paraan. Maliwanag ang mga ilaw sa mansyon. Sa pangunahing bulwagan, hawak din ni Moy ang ilang mga executive at eksperto ng Fuya at Sholuo na bumalik mula sa hapunan. Kung ano-ano ang pinag-uusapan nila.
hindi pa rin sila ginulo ni Han Sanliang at ng kanyang asawa. Kapag nagtatrabaho sa Moyang, natural na komportable si Han Sanliang, pinakamahalaga, masasabi mo rin na ayaw ni Han Sanliang na istorbohin sila ng iba. Kung tutuusin, bihira lang sa dalawang mag-asawa ang magkaroon ng ganoong pagkakataon at oras na magkaayos ng tahimik. Bumalik sa silid, hinubere ni Ivory ang Aaron, alam niyang pagod na siya at gusto niyang magpahinga. Ang Aaron ay abnormal na tumanggi at sinabing maghintay. Kung tutuusin, bakit napakabalisa ni Ivory bago niya ibuhos ang Aaron sa isang tasa ng tsaa? Gayunpaman, pagkatapos lamang gawin ang tsaa, may kumatok sa pintuan sa labas. Bago magtanong si Ivory, may boses sa labas ng bahay. Aaron, dumating na ang mga tao. Storytelling channel sa YouTube. Bahagyang inangat ni Fulin ang kanyang ulo at tumingin sa 3 taong naruroon. Pagkatapos ay tumayo siya sa kanyang upuan at lumuhad sa harap ni Aaron at Ivory na nakayuko. Noong nakaraan, kapag tumulong tayo sa pamilya, kung ano ang ginawa natin sa iyo, alam ko na ang mga krimen ay hindi mabilang, at alam ko rin na walang kabuluhan ang magsabi ng anumang bagay upang mabawi ngayon. Nasaktan ka namin at ang iyong asawa, at ang pinsala ay lubhang malalim. Bilang ang pinakakinatawan na figure ng sumusuportang pamilya na na-stranded sa lungsod at ang kapatid ng sumusuporta kay May, alam ko kung ano ang ibig sabihin ng tawagin dito sa gabi. Ngunit gaya ng sabi mo, marami sa kanila ang hindi makakasali sa pagdedesisyon, kaya sana ay palayain mo ang ibang taong na-stranded sa pagsuporta sa pamilya matapos akong patayin. Matapos ang mga salita ay bumagsak, tinamaan ng 3 ulo ni Fulin ang mag-asawang Aaron. Sa tuwing siya ay yumuko, siya ay puno ng lakas at nontog sa sahig. Mula sa puntong ito, makikita na ang ugali ni Fulin ay hindi maganda. Sa katunayan, ginagawa ni Fulin. Isipin ang mga naiwan sa lungsod upang tumulong sa pamilya, bilang mga kamag-anak, paano siya hindi maawa? Kung tutuusin, katapusan na ng mundo. Nakulong ng mga katulong ang aking asawa at anak, ngunit nagtaksil din sa kanilang pananampalataya at pinatay ang aking kapatid. Hinding-hindi ako magiging malambot sa mga katulong. Gayunpaman, ang mga katulong ay ang pamilya ng aking asawa sa huli. Sa makatuwid, dapat kong igalang ang mga opinyon ng aking asawa sa iyong buhay at kamatayan. Aaron na kalsada. Nang makitang nakatingin si Aaron, bumantong hininga si Ivory. Hindi si Ivory ang taong tumutulong sa pamilya. Nasa iyo ang desisyon. Well, kung ganoon. Tumayo si Aaron at sumigaw kay Moyang, kunin mo ang espada. Gumalaw si Moyang sa kanyang kamay at direktang ibinato ang kanyang espada sa Aaron. Kinuha niya ang espada at diretsyong hinayla. Agad na lumabas sa scabbard ang katawan ng espada, na may malamig na liwanag. Ipinikit ni Fulin ang kanyang mga mata at ngipin at naghintay ng kamatayan. Sa isang iglap, bigla niyang naramdaman na hindi pa umabot sa katawan niya ang espada, pero kitang-kita niya ang lamig nito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya na ang espada ay nakalatag sa harap ng kanyang mga mata. Paalang, bigla siyang nagising at tumangala. Nagulat siya nang makitang hindi siya pinatay ni Aaron gamit ang isang espada, ngunit inilagay ang espada ng paalang sa harapan niya sa ere. Bigyan mo na lang ng espada. Bakit ka ba kinakabahan? Nakangiting sabi ni Aaron, gusto mo ba? Kunin mo kung gusto mo. Medyo nalito si Fulin, ngunit dahil nagtanong si Aaron, kailangan niyang mabilis na sumagot, gusto ko ito. Kunin mo na. Medyo natakot siyang kunin, pero sa wakas kinuha niya rin. Magandang kayamanan ang espadang ito. Inutusan ko si Moy ang nayukit ang salitang ito, ibig sabihin, ito ay kumakatawan sa may-ari ng lungsod sa hinaharap. Aaron Road. Pop. Sa sandaling marinig niya ito, pinalambot ni Fulin ang kanyang kamay, at agad na nahulog ang espada sa lupa. Paulit-ulit siyang nahulog. Mapatla ang kanyang mukha at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Gusto niyang kunin ang espada, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Fulin, sinabi ko na ang espadang ito ay katumbas ng Jade Seal ng Panginoon ng isang lungsod. Hahayaan mo bang mahulog ito sa iyong kamay ng kusa? Hindi ka pa ba magiging ganito kung may aatake sa lungsod sa hinaharap? Ang Aaron ay bahagyang hindi nasiyahan. Lalong naguluhan si Fulin. Ano ang ibig sabihin ng Aaron? Ang ibig niyang sabihin ay ang maging Panginoon ng lungsod. Ngunit paano ito posible? Pinatay niya ang kanyang sarili. Bilisan mo. Ako ay lubos na.
Nagpapasalamat, paanong hindi lang niya pinapatay ang sarili niya, kundi naghinala pa siya na nananaginip siya, simula nang ibigay sa iyo ng Aaron ang post ng City Lord, ang dapat mong gawin ay ituwid ang iyong baywang at gawin ang isang mahusay na trabaho. Ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi mo kunin ang espada ng mabilis? Uminom si Moyang, mabilis na kinuha ni Fulin ang espada. Ngunit ang lalaki ay nakatingin pa rin kay Aaron na may sobrang hanggal na mata, hindi niya maintindihan, at hindi niya alam kung alin ang kinanta ng Aaron. Bumangon ka, bilang pinuno ng isang lungsod, paano ka maluhad ng basta-basta? Ngumiti si Aaron at tumingin sa kagubatan at mahinang sinabi, hindi naglakas loob na bumangon si Fulin, ngunit bigla siyang bumagsak gamit ang espada at napaupo sa lupa, umiiyak ng malakas. Ikaw, ano ang gusto mo? Storytelling channel sa YouTube. At least pamilya sila. Kung mali, bigyan mo ako ng kutsilyo at hayaan mo akong mapunta sa impyerno para magsisi ng dahan-dahan. Huwag kang masyadong makulit. Pakiusap, pakiusap. Pagkatapos, ipinikit ni Fulin ang kanyang mga mata na may luha at iniunat ang kanyang leeg, naghihintay na bigyan siya ng Aaron ng magandang panahon. Sinulyapan ni Aaron ang madilim na araw. Nagkatinginan sila at ngumiti. Pagkatapos ay ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig, sinabi ko sa iyo na bumangon ka. Bagamat ayaw ng puso at ayaw ng pakiramdam, walang pagpipilian si Fulin. Nagtakip pa siya ng ngipin at tumayo. Sino ang nagsabi sa kanya na magmakaawa sa iba kahit mamatay? Hindi pa ba sapat na obvious ang sinabi ko? Mapait na ngumiti si Aaron, muli, tumingin ka sa akin mula sa parehong anggulo ng iyong pamilya dati. Wala kang pakialam na makasama ako, lalo na sa trabaho para sa akin. Nang marinig ito, iminulat ni Fulin ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin kay Aaron, anong ibig mong sabihin? Ang mga espada ng Panginoon ng lungsod ay ibinigay na sa iyo. Hindi pa ba sapat na malinaw? Kung 3,000 ang gustong makipaglaro sa iyo, at pahirapan ka, bakit dapat nila itong alisin sa selda? Napangiti si Moyang. What do you mean? Let me be the lord of the city. How is that possible? Huwag kang magbiruha. Gayunpaman, mahirap pa ring paniwalaan si Fulin. Kung tutuusin, ang kanyang pagkakakilanlan ay ang kisame ng kanyang panaginip ng hindi na isa katuparan. Sino ang makakapag-isip na hindi lang niya kailangang mamatay, kundi maging parang siya rin, nanalo ng grand prize? Imposible naman. Si Mr. Aaron ay hindi mahilig magbiro sa negosyo, at ito ay isang mahalagang kaganapan pa rin. Aaron na kalsada. Sa pagtingin sa seryosong mukha ni Aaron at bahagyang tango ni Moyang, medyo natarante si Fulin, ngunit naniwala rin siya. Why choose me to be the leader of the city? I have a grudge against you. Bahagya siyang napaatras at tumingin sa Aaron. You and I are my family after all. Kung gusto talaga kitang patayin, hindi ko talaga magagawa kahit sandali lang. Sinabi ni Aaron, ang mga taong talagang may hawak ng kapangyarihan ng pagtulong sa pamilya ang layunin ko sa paghihiganti. Dahil maaari kang iwanan, ipinapakita nito na hindi ka talaga kabilang sa core. Anong paghihiganti ang maaari mong gawin para sa natural na pagpatay sa iyo? At saka, binigyan ko ng pagkakataon ang mga tao sa labas na iyon na tabyusan ang kanilang mga kasalanan. Bilang pamilya ng aking asawa, paanong hindi ko sila mabibigyan ng pagkakataon? Ngayon, naiintindihan mo ba? Aaron na kalsada. Tumango si Fulin. Ang dahilan ni Aaron ay maaaring kumbansihin ang kanyang sarili. Bayaw, salamat. Bumagsak si Fulin at muling lumuhad sa lupa. Noong nakaraan, si Fulin ay isang aso na minamaliit ang mga tao at may malambot na tainga. Nakinig siya sa mga kalokohan ng anak ni Futian, upang hindi na niya makilala ang mga ito at lalo pang masaktan. Hindi lang binabaliwala ng bayaw ko ang mga nakalipas na hinaing, but also returns good for bad. Kaya lang hindi niya pinapatay si Fulin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinagkatiwala niya kay Fulin ang isang mahalagang gawain. Ayoko nang magsabi ng iba. Gusto ko lang sabihin na magsisikap si Fulin at mamuhay sa tiwala ng kanyang bayaw. Bahagyang tumango si Aaron, dahil pinili kita, natural, naniniwala ako sa sinabi mo. Halika, oras na upang iwanan ito sa iyo pagkatapos mahulog sa lungsod. Matuto kang palawakin habang nag-aaral. Baka mas mahahawakan mo pa ang mga posisyon sa hinaharap. Lumiwanag ang mga mata ni Fulin at tuwang-tuwang sinabi, Brother-in-law, huwag kang mag-alala,
hinding-hindi ka pababayaan ni Fulin. Bigla akong nagkautaw na makilala si Su, salamat ulit. Ivory, binigyan siya ng mababang tingin, dahil kapatid ako, hindi ko na kailangang lumuhod, hindi ganoon kataas ang seniority ko, sinabi ni Ivory at idinagdag, naayos niya ang isang mahalagang posisyon para sa iyo sa kabila ng kanyang mga nakaraang hinaing, Fulin. Sana ay hindi mo talaga siya biguin, I think this should be the last chance to help my family, kahit may Aaron ako in the future. Hindi ko na yun, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ni Fulin, makatitiyak ka, kapatid na Yingxia, handang sumumpa si Fulin sa kanyang buhay at hinding-hindi ka pababayaan. Tumango si Aaron at tumingin kay Fulin, oo, isa pa, brother-in-law, please. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!